Bago ko po ipagpapatuloy ang kwento, muli po ay nagpapasalamat kami sa patuloy na pagsuporta sa channel na ito. At binabati ko rin ang lahat ng OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Mabuhay kayo. Alas 7 ng gabi ang itinakda ni Kapitan na pagharap sa barangay. Araw ng Miyerkules noon. Sinamahan ko ang ama at Simon. Madilim na subalit sa halip na paniki ay mga uwak ang nagliparan sa paligid. Habang kami ay naglalakad papunta sa barangay, ay parang sinusundan kami ng mga ito. Tinawag ko na ngang mga alaga ni Mon ang mga uwak na iyon. Kapag nakikita ko na ang mga iyon, kapag kasama ko si Mon ay sinasabi kong, hayaan mo na ang mga alaga mo tol. Ngingiti-ngiti lang siya. Kalaunan kapag itinaas ni Mon ang isa niyang kamay ay may lalapag na uwak sa kanyang balikat. Kitang-kita ko kung paano dahan-dahang nagsasara ng bintana at ilaw ang bawat madaanan naming bahay. Ang mga taong nasa gilid ng daan o na sa salubong namin, kakilala man o kamag-anak, ay halatang umiiwas sa amin. Batiin man sila ng ama ay hindi sila sumasagot ni ayaw kaming tingnan. Galit ba sila sa atin tay? Ang pag-uusisa ni Mon. Hindi anak, hindi lang tayo napansin. Yung mga nasasalubong naman natin ay nagmamadali lang dahil kasi nga gabi na, di ba? Pilit pa ring pinagtatakpa ng aming ama ang katotohanan na kung pwede lang ay ayaw na kaming makita ng mga tao sa Dolores. Naiintindihan na ni Mon kung ano ang nangyayari. Nasasaktan ako para sa kanya. Nasasaktan ako para sa pamilya namin. At naaawa ako sa aking kapatid. Napakabata pa niya upang danasin ang mga ganitong bagay. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa barangay. Nang makarating kami sa barangay hall ay walang katao-tao sa paligid. Sanay ako na kapag may usapin sa Dolores ay alam na kapag tatakang nalaman ng mga tao at maraming nagdatingan ng mga ososero at ososera na animoy may isang palabas. Wala rin ang mga barangay tanod, maging ang mga kagawad. Ang tanging nandoon ay si Kapitan na parang atubili pa nang kami ay pumasok at siya ay aming lapitan. Magandang gabi po, Kapitan. Ang bungad ng aking ama pagkapasok namin. Ano po ba ang atin? Lumapit si Mon at akmang magmamano. Sige na Mon, kaawan ka ng Diyos. Ang wika ni Kapitan na iniwasang hawakan ang kamay ng kapatid ko. Dennis, lumabas na lang kayo ng kapatid mo. Kami na lang ni paring Julio ang mag-uusap. Inisman ako sa inasal ng punong barangay namin. Ay kumalma lamang ako. Ang ama ko'y halatang nabubisit rin. Sige mga anak, doon lang kayo sa labas. Hintayin nyo na lang ako doon. Lumabas kami ni Mon. Naupo kami sa bangkong kawayan na nasa terrace ng barangay hall. Tahimik ang paligid. Nakakapanibago talaga. May basketballan pa nga sa may bandang likuran na may ilaw kapag gabi upang mapaglaruan ng mga kabataan sa lugar namin. Doon man ay walang katao-tao. Maging ang kalapit na tindahan ay sarado samantalang hanggang hating gabi ito madalas na nakabukas. Ganoon na kapraning ang mga tao sa Dolores dahil sa kapatid kong Simon. Sa simula ay hindi namin naririnig ang usapan sa loob. Ngunit ilang sandali lamang ay parang nadinig kong nagkakainitan na ang usapan. Maya-maya pa ay lumabas ang ama. Padabog na isinara ang pintuan ng barangay hall. Tayo na mga anak, walang kwentang kausap ang kapitan na yan. Pagkalabas namin sa barangay hall, ay nagulat ako nang biglang pasigaw na nagsalita ang ama na animoy naghahanap ng away. Kung sino man sa inyo na nakakarinig sa ngayon at kayo ay nagsasabing paalisin kami, ay ito lamang ang masasabi ko. Wala kayong karapatang paalisin ang anak ko o sino man sa pamilya ko. Kung gusto ninyo iharangin ninyo ako ngayon, huwag ninyong tirahin ang pamilya ko ng patalikod. At tandaan ninyo ito,
Ang sinumang mananakit sa sinuman sa pamilya ko ay ako ang inyong makakaaway. Ama, tama na po! Ang pakiusap ko sa nanggigigil kong ama. Lumabas bigla ang pagkasundalo niya. Hindi man niya ipakita sa amin ay alam kong may lamang baril ang maliit na bag na lagi niyang bit-bit kapag lumalabas siya nakasama kami. Noon ko lamang nakita na umasta ng ganun ang ama at naiintindihan ko kung bakit. Kailangang ipagtanggol niya si Mon. Kailangang protektahan niya ang buong pamilya namin. Niyakap ni Mon ang ama at umiyak ito. Sorry po itay, kasalanan ko lahat ito. Ako ang dahilan bakit nangyayari ang lahat ng ito. Mon anak, tandaan mo ito, wala kang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mga taong namatay ay namatay dahil oras na nila. Hindi ikaw ang pumatay sa kanila. Ni dulo ng daliri nila ay hindi mo nahawakan. Ang tao ay mamamatay at mamamatay kung nakatakda na. Kahit ang Kuya Dennis mo, alam iyon. Tama ang ama Mon, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Tumahimik si Mon. Hindi ko alam kung nauunawaan ba niya ang ibig sabihin namin ni ama. Tara na mga anak, umuwi na tayo. Hindi pa kami nakakalayo masyado sa barangay hall, ay bigla na lamang may naglagapakang bato sa tabi namin. Binabato kami nang hindi namin nalalaman kung sino. Hindi rin namin malaman kung saang direksyon galing ang mga bato. Mabilis na lamang kami ng sipagtakbo. Ayaw tumigil ng mga bumabato sa amin. Parang sinusundan nila kami. Sandaling huminto si ama. Sapo ang kanyang ulo. Pagkatapos ay tumakbo kaming muli. Ako man ay tinamaan din sa likod. Takbo lang mga anak, bilisan nyo. Pagtapat namin sa posting may ilaw ay nakita kong may dugong umaagos ang noo ng aming ama. Nakita ko rin na habang tumatakbo si Mon ay may mga uwak na lumilipad sa ulunan niya na parang nakapayong sa kanya. Maya-maya pa ay parang nakikita kong nakaangat sa lupa ang kanyang mga paa. Hindi ko malaman kung namamalikmata lamang ba ako, pero parang binibitbit siya ng mga uwak. Ilang sandali pa ay nawala sa aming paningin si Mon. Nang kami ay makarating sa bahay ay nasa terrace na si Mon. Wala na ang mga uwak. Pumasok kami, ginamot ng nanay ang sugat ni ama. Mabuti na lamang at ito ay hindi kinakailangang tahiin. Hindi ko ininda ang tama ko sa likod. Ang masakit ay ang mga nangyayari kay Mon at sa pamilya namin. Galit na talaga ang mga tao sa amin. Hindi lamang nila gusto kaming palayasin kundi sinasaktan na nila kami. Kinabahan ako sa kung ano ang mga susunod na mangyayari. Nais kong palakasin ang loob sa pamamagitan ng pag-iisip na parang may proteksyong ibinibigay ang mga uwak o ang kung sino man sa kapatid ko. Kinabukasan ng hapon ay dinalaw kami ng Tito Bert, isa sa mga kapatid ng ama. Oh, Digo, nadalaw ka. Hindi ka ba natatakot kay Mon? Hindi ka ba natatakot sa amin? Ang parang nagtatampong sabi ng ama ko. Ano ka ba kuya? Natatakot ako pero kapatid pa rin kita. At pamangkin ko at inaanak pa si Mon. Niyakap ng Tito Bert ang ama. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi sa inyo. Oh, may sugat ka pala. Ako man tito, may tama rin sa likod pero okay lang. Simon, ano nangyari sa kanya? Wala po tito. Nakapagtatakang parang pinayungan siya ng mga uwak kagabi habang kami ay tumatakbo. Ha? Huwag kang ganyan. Huwag kang magbiro ng ganyan ha. Hindi ko na nga pala dapat binanggit pa iyon dahil tiyak na hindi naman maniniwala si Tito Bert. Lalo na siguro kung sinabi ko pang parang binitbit ng mga uwak si Mon at inilipad papunta sa aming bahay. Nasaan nga pala ang kapatid mo? Nasa likod bahay po, kasama ang inay at sina Elena at Teresa. Siya nga pala kuya, may mga kabataan, 5 daw sila, na pinatawas kay Aling Mildred kanina. Wala daw makita yung matanda at dahil nga sobrang namamaga ang kanilang mga braso at kamay at may lumalabas na nga daw na nana dinala sa hospital.
Hindi nga daw tumalab ang mga gamot na binigay sa ospital eh. Kaya inuwi na lang ulit ng mga magulang ang mga bata. Natitiyak kong sila ang mga bumato sa amin. Marahil pinarusahan sila ng mga uwak at ng kung sino pa na may nagbibigay ng proteksyon kay Mon. At ang usap-usapan ay sila daw ang namato sa inyo kagabi kaya nagkaganon sila. Agdungtong ng Tito Bert. Oh, di si Mon naman ang may kasalanan, ang sabi ng ama. At kung dahil sa ginawa nila kaya sila nagkaganon, pasensyahan na lang, parusay yun sa kanila. Sa narinig kong iyon ay napagtanto kong pareho kami ng iniisip ng aking ama, na ayaw man aminin ay parang niyayakap namin ang katotohanan na si Mon ay hindi pangkaraniwang tao. Meron kung anong hiwaga o kapangyarihang bumabalot sa kanya, kaya parang nakakatiyak kaming walang makakapanakit kay Mon. Malamang nga na ganun ang iniisip nila, pero buhay sila. Ang narinig kong usap-usapan ay sinabi daw ni Aling Merced na subukan nilang humingi ng tawad kay Mon at baka gumaling sila. Malabo sigurong humingi ng tawad ang mga iyon. Malay natin. Tiga kuya, tignan mo kung sino ang paparating. Tumanaw kami ng ama sa may bintana. Itay, sina Kapitan at Padre Enrico, mukhang dito nga sa atin pupunta oh. Sige anak, salubungin mo at patuloyin. Sabihin mo na rin sa nanay at mga kapatid mo na maghanda ng kape at makakain para sa mga bisita natin. Okay, yun po no, abangan po yung karugtong ng kwentong ito sa part 6. Kung meron po kayong opinion, please comment down below. At mega love shoutout po sa lahat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Hanggang sa muli mga ka-creepy.